Jo! Huwag mo sabihin, Radyo! Sabihin mo! Sabihin mo! Energy! Energy! Sa mundo ng pag-ibig, minsan masaya. Oh my gosh! Tinignan ako ni Crush! Paano? May muta ka oh. Minsan masakit. Grabe yun. Hanggang ngayon, nagre-relapse pa rin ako. Ito'y lilisan na. Minsan, scene-zoned. Aruy! Saklap! Pero dito sa Energy Love Lines, hindi ka nag-iisa. Yes! Like you and me against the world! Go, 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 Pangga! Di man araw-araw na nakangiti. Dito, ang kwento mo, pakikinggan. Tanong mo, sasagutin. At puso mo, tutulungan naming gumaan. Kasama ang Energy Love Lines. Kung saan may makikinig at may mag-a-advise. Energy Love Lines. Sa 106.7 Energy FM. Kahit minsan, sablay. Sheena! Isang magandang afternoon sa inyong lahat mga Pangga. Oras po natin 1:29. How are you today? Okay ka ba? Dapat lang, no? Parang kailangan mo nang maging okay sa panahon ngayon. Hindi na tayo uubra ng malungkot. Hoy! Wala na kasi tayong oras, B. Ang dami natin iniisip. Kanina kapapanood ko lang, no, ng live sa gobyerno. Ano ba yan? Parang hindi na natatapos. Pero sabi nga, after po ng mga gulo, after ng mga ganyang iyakan, drama sa gobyerno, panahon naman para asikasuhin natin ang ating sarili. Diba? Lalo na kapag maraming bumabagabag sa puso at isipan mo. Katulad na lamang ng linyahan natin ngayong araw. Ayan na nga. Are you ready? Eto na. Eto na. Ang sabi, yung akala mong ikaw at ikaw ang pipiliin niya. Pero sa huli, iniwan ka pa rin niya. Ang tanong, hanggang kailan ka magtitiis kahit alam mong hindi na ikaw ang priority niya, aray mo. Over naman kasi sa ask. Over na over na over naman. Why naman ganon, no? Kapag hindi na ikaw ang priority, dalawa lang yan eh. Isipin mo, ano ba? Mga away ba ako ngayon? Or lalawakan ko yung isipan ko? Diba? In what way mo nasabi na hindi na ikaw yung yung priority? Kasi marami yan eh, diba? Maaaring kumbaga, nauuna niya na ba yung anak ninyo or ano ba? Yung magulang niya, yung pag-aaral niya. Pwede kasing ganun eh. Mahirap kasi Pangga kung isisisik lang natin sa isip natin yung kapag may gusto, may paraan, di ba? Kasi hindi lahat ng bagay, Pangga, ay magagawan talaga natin ng paraan, no? Halimbawa na lang, kunwari nga yung mga 50-50 levels na, no? Between life and death na po yung sitwasyon. Siyempre, sino ipaprioritize mo, friend, di ba? Kumbaga, tingnan din natin, timbangin natin yung mga bagay-bagay. Baka naman ikaw pa rin naman yung priority niya, meron lang talagang dapat na pagtuunan ng pansin, di ba? Saglit. Hindi naman sinabing forever and ever. Siguro gano'n, no? Kailangan lang talaga dyan mabusising pagpaplano, pag-uusap. Kasi mahirap naman ipilit natin na, oy, bakit hindi ako ang pinaprioritize mo? Pero, may karapatan ka kung yung mga pinaprioritize niya ba sa buhay, hindi naman nakakatulong sa pagkatao niya. Example, barkada. Ayan. Yung barkada hindi yung basta kaibigan. Ito yung mga barkada na puro lang ginagawa. O puro kunwari, bisyo. O kaya nagsiskip ng classes kung ikaw ay estudyante, di ba? Bakit ka pumapag-ibig kung estudyante ka? Hoy, charis, hindi ka magagalit. So, depende po Pangga, no? Titimbangin natin ang mga bagay-bagay. Pero, yun namang sa isang banda na akala mo ikaw at ikaw ang pipiliin, tapos iniwan ka rin pala, wala choice niya yun. Alangan na maipagsiksikan natin si self. Hayaan mo. Pangalawang punto na yan. Una, hindi ka nga pinaprioritize O tapos biglang iiwan ka rin pala. Di ayun na ang sagot. Hindi ka mahal.
Yan lang yun. Hindi ka priority, iiwan ka. Napakasimpleng ano lang yan eh. Kumbaga, iniingatan niya lang pangga na huwag ka masyadong masaktan. Hinihintay ka lang na, ay, kailan kaya ito mag-give up? Ganon. Eh, ikaw, ano sa tingin mo, pangga? Ikaw ba, willing ka pa rin maghintay? Or, kakausapin mo ba siya na, ano ba, ipaprioritize mo ba ako? And, at the same time, isipin natin, timbangin natin, ano nga ba yung mga dahilan na talagang kinagagalit natin kapag hindi na tayo yung pinaprioritize, no? Depende nga kasi, ano ba yung number one na nagiging issue ng mga magjojowa? Ano ba yung pinaprioritize nila na ikinaiinis natin? Ayan, i-share niyo yan sa akin, 0945-367-8792. At tingnan natin kung valid nga ba itong mga ngit-ngit natin sa buhay, ano? Or, bistulan tayong bata na nagmamaktol na hindi iniintindi yung sitwasyon. I-share natin yan ha. Later! After nito pangga, meron tayong dakdakan, daldalan, at gatungan sa online world. Sheena 1067 or Energy FM 1067. Okay? At bisitahin natin sa online. O, mamaya babatiin ko kayo pangga. Okay, okay? Dahil dyan, tutok lang. Dito pa rin yan sa number 106.7 Energy FM pangga. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Hello. Okay, ayun na nga. Hello. Tan 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 tan. So, yun na nga, 'di ba? Ang pinag-uusapan po natin ay tungkol sa yung akala mong siya na. Tapos iiwan ka rin pala. Pero hanggang kailan ka magtitiis kahit alam mo hindi na ikaw ang priority niya. Bakit? Ang tanong, bakit hindi na ikaw ang priority niya? Dati ba pinaprioritize ka ba niya? Or hindi. No? Mahirap kasi yun eh kung magdedemand tayo na kailangan ako yung priority mo. Unang-una, dapat alam niya kung ano ba yung number one sa mga priorities niya. 'Di ba? Kumbaga meron yung ano eh may hierarchy of needs. Kumbaga dapat alam mo, kalkulado mo ano ba yung dapat ko unahin. Ako ba ay may karelasyon? So, syempre, pangga, kapag meron kang karelasyon, o ano rito, sino rito ang dapat mo unahin? Kung kunwari, ikaw ay may asawa, sino bang uunahin ko dito? Anak ko, asawa ko, pamilya ko, o pamilya ng asawa ko. Alam mo yon? So, kailangan, alam po natin, hindi lang tayo basta-basta pumapasok sa isang relasyon. Inaaral din natin yan. Di ba? Eh kung kunwari hindi ka aware na dapat pala misis ko yung unahin ko, ay dapat pala yung anak ko muna unahin ko. Ay naku, magkakatampuhan dito, tampuhan dyan hanggang sa hindi na masosolve yung problema, 'di ba? Kaya nga pansin nyo sa interview, no, sino pipiliin mo, anak o yung asawa? Sino ba priority mo? O ayan na, dyan na magkakalabasan, iba-ibang opinyon na dapat inuuna mo yung anak mo. Paano mo matitiis yung anak mo? Ito namang isang banda, dapat inuuna mo yung asawa mo dahil kayo yung una na nagsama at kayo pa rin na magsasama hanggang sa huli. So, paano na? O, diba? Ikaw, hindi mo na alam. Teka lang, sino ba pakikinggan ko sa inyo? O, huminga ka muna. Pumikit ka, tapos damhin mo ang simoy ng hangin. Tsaka ka mag-isip. Sino ba talaga ang dapat sundin? Ganyan. Timbangin mo rin yung mga bagay-bagay. And, doon naman sa mga sinasaalang-alang mo, dapat maging malawak din ang isipan nila. Diba? Kung kunwari, sila yung nasa pangatlong posisyon, at hindi nila matanggap yun, na kunwari yung level lang ng pagpaprioritize sa kanila pang number 3 at hindi nila matanggap yun, well, ibig sabihin lang nun, that explains kung bakit alam mo yun, kumbaga kailangan mong mapaniwala sa kanila or mapaintindi sa kanila na ito yung role nyo, ito lang yung pwede nyong i-demand sa akin dahil meron pa akong pinaprioritize. So, mahirap din talaga, no? Kasi, paano mo ipapaliwanag dun sa mga taong yun na, teka lang, unahin ko muna to, teka lang, unahin ko muna siya, kung lahat sila nagde-demand ng 100% sa'yo. No? So, dapat yan, lahat ng tao, feeling ko sa mundo, di ba? Sa buong mundo,
alam nila dapat kung hanggang saan lang sila. Dapat alam nila kung ano yung posisyon nila sa buhay. Ganon. Kasi kapag sobrang magdedemand tayo, kisi. Tapos magtatampo ka ng magtatampo. Paano yun? Hindi na peaceful ang mundo. Gets nyo? Kailangan malawak rin na pangunawa. Kapag hindi tayo marunong umunawa, tapos magsiselos ka lang magsiselos, na bakit siya pinaprioritize mo, bakit si ganun, bakit yan pang wala na. Rumble talaga kayo kasi walang bumababa, walang malawak ang pangunawa, di ba? So yun ang basic natin talagang kailangan gawin Kailangan mag-aral, alamin, alamin ninyo. Ano ba ang pwesto mo sa relasyon? Ganyan. Nako. Kaya sa ating mga future magulang, no, yan yung talagang isa sa aaralin natin. Dahil syempre, masakit nga naman na, dati ako lang yung inuuna ngayon. Meron ng iba. Di ba? Hindi ko ma-imagine si Given, no? Pero wala, ang role natin bilang mga magulang, maggabay lamang. So, gets nyo? Para hindi mag-away yung mag-asawa, huwag na tayong dumagdag, di ba? Hayaan natin sila, So, yun yung mga medyo hindi pa open ang lahat ng tao tungkol dyan. Kaya minsan, ito namang mga asawa or yung mga magjojowa, nag-aaway naman sila dahil sa reaksyon or mga ginagawa ng ibang tao, di ba? Na kahit di naman dapat kayo affected, sige, maapektuhan na sila. So, wala. Kung walang magbibigayan, walang mangyayari, di ba? Kaya dahil dyan, mamaya pag-usapan pa natin yan sa Energy FM 1067 at tumutok ka lang pangga. Okay. Pwede ka rin mag-text 0945-367-8792. Dito lang yan sa number 106.7 Energy FM pangga. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.